Hindi ako kaaway ni Colonel Busita. Hindi ko pinapatulan, hindi ko pinapansin. Si Colonel Busita adopting HPG, PNP. Yan ang pagkaalam ko sa kanya. Kayo mga rider, mag-iingat. Kahit na kayo'y may mga angkas, siguraduhin na sila'y tumutupad din sa batas. Although, nagsasabi rito na, abay, bakit mo kung nakatsinelas yung angkas, sinong titikitan mo? Di ba? Para sa akin dito, kami mga Tulfo Brothers, pwedeng pagsumbungan ng mga riders din. Pwede kung kani-kanino. Kaya lang estilo namin, pag sinumbungan nyo kami mga riders, pwede ako magpadala ng staff doon na kumbaga tinitikitan ka, sabihin natin mali na yung MMDA nag-ticket doon sa angkas na katsinelas, pero wala kaming karapatan na makialam at pagsabihan yung MMDA enforcer, tanga man yung MMDA enforcer o tama ba o mali, hindi namin pwedeng turuan ang trabaho, itingnan namin kung ano mali, pagkatapos gagamitin namin ebidensya yon para ipakita sa bossing. Kasi may mga protesta pwedeng gawin. Kasi wala sa karapatan namin or karapatan ni Colonel Busita pumunta roon at sumugod at komprontahin yung MMDA dahil hindi niya tauhan yun. Hindi na pulis si Colonel Busita, kahit HPG si Colonel Busita, PNP HPG, wala sa kapangyarihan ng PNP HPG pagsabihan yung enforcer at sabihan kung ano mali, bagkus tatahimik siya ngayon, pagsasabihan niya lang. Nasa mandato lamang yan ng MMDA. Alam ko maraming mga abusadong mga MMDA enforcer, iba sa kanila, tanga, estupido. Pagtsagaan natin, kuha tayo ng ebidensya, picturean, videohan, magiging ebidensya yan para iprotesta, para mabigyan ng sanksyon o matanggal sa trabaho kung nagkamali. Ang isang pagkakamali, hindi pwedeng tuwirin ng isa pang pagkakamali ang pagsugod ni Busita at sasabihin, bayaran mo yan ng danyos. Kasi wala sa kanyang kapangyarihan na manduhan yung traffic enforcer na hindi naman siya bossing, individual siya, private individual, wala sa kanyang karapatan sabihin bayaran mo kasi ang tanging magsasabing bayaran mo ang danyos, hukom. Pag ginawa mo yan, ikaw na ang naging hukom, usurpation of authority na yan. Usurpation of authority kapag tinuruan mo ang MMDA ng kanyang trabaho, sabihin ng tanga, estupido yung MMDA, tutuwirin mo yan sa pamamagitan ng tama. Ipapakita mo sa mga bossing, tanga tong MMDA na to, nagbibigay ng ticket doon sa naka-tsinelas. So, yun mali. Ngayon, mali na nga, sasabihin mo, bayaran mo ng danyos. Abay, teka muna, isa pang mali. Kaya ang mali, hindi po pwedeng maituwid na isang pagkakamali. Kung ako yan, pinagsumbungan, magpapadala ako ng tao, pabibidyohan ko lang, gagamitin kong ebidensya, ipapakita ko sa bossing, questioning ko lahat, at pagkatapos, doon sa pagkikustyon na yun, malalaman ngayon kung sinong tama o mali. Hindi po pwedeng si Busita or kung sino sa inyong mga rider magsasabing, mali, tama si Busita, mali si Nebreha, or mali si Tulfo, o si Ben Tulfo, pumanig kay Nebreha. Wala akong pakialam sa dalawa. Ang sinasabi ko lamang dito, mahalaga ang respetuhan. At kung importante na naintindihan itong si Busita, na siya'y dating HPG, PNP, hindi siya pwede makialam sa MMDA. At ang MMDA hindi pwede makalam sa HPG. At nasa mandato ng LTO, ang MMDA ang siyang tagapagtupad. Wala sa mandato ng HPG. Si Busita, samahan lang kayo Wala kayong karapatan sumita. Kaya mali si Busita. Ngayon, ang mali, hindi pwedeng ituwid ng pagkakamali. Na mamanduhan mo, padabayarin mo ng danyos. Nasa hukom lamang magsasabi kung magkanong danyos ibibigay mo roon sa taong nagkamali bilang danyos de perwisyon, ang hukom ang magsasabi kung magkano. Or kung may mga bagay na kumbaga nakasulat sa sinasabing ano man yan, sa organisasyon na danyos or perwisyos or sabihin natin inconvenience. Binibigyan ko lang ng linaw. Ayaw ko kasi maging pilosopo na sasabihin, basahin mo yung LTO. Ang LTO, wag na natin pakialaman. Basta't mali yung boss ninyo na hindi pwedeng sumugod doon at sabihin doon sa rider, bayaran mo ng danyos. Kasi hindi siya MMDA. Pangalawa, wala na siya sa highway patrol. Hindi na siya PNP. Pangatlo, hindi siya hukom.
Mali man o tama ang lukulukong siraulo or tanga na enforcer, hindi mo pwedeng utusan na magbayad ng danyos. Kahit na kami, kahit na kung HPG man ako, hindi po pwedeng sabihin ng HPG, kahit na general pa ng HPG magsasabi doon, hoy, bayaran mo yan. Walang kapangyarihan ng HPG, PNP magsabi doon sa MN, bayaran mo siya ng danyos. Hindi niya po pwedeng gawin yan, pulis. Si Busita, wala na sa HPG. O bakit ko nasasabi to? Nakakasama ko yung mga HPG, mga general pa ng HPG sa PNP. O si Busita, kernel lang. At marami akong mga HPG nakakasama sa mga ibang klaseng operasyon, sa mga carnapping, sa carjacking. Kasama namin yan. Pero pagdating sa mga rider, paghuhuli-huli, hindi namin pinapatulan. Dalawa na to. Well, ako ho kasi, magsasalita ho ako at naintindihan ko, din dalawa, itong kanilang bangayan, umabot sa social media, si Bong Nebrija, ang sinasabi niya, pinatutupad niya lang yung batas na ang batas na yan, galing sa LTO, pagbibigay ho ng sinasabing ticket doon sa nakachinelas na hindi naman, na nakaangkas lang. Nagalit ho rito si Busit at lumusob doon sa lugar. At pagkatapos, pinagsabihan yung enforcer. Ang tanaw ho rito ni Bong Nebrija ay pangingialam. Sabi niya, retired ka na, ba't ka nakikialam? At the same time, usurpation of authority, wala ka rito sa MMDA. Kung ikay pupunta roon, sinasalba mo, para mo naman ngayon, tinuturuan yung mga nasa MMDA. Kung gusto mo, sabi ni Nebrija, mag-apply ka na lang kay sa MMDA. Kaysa naman gagawa ka ng mga tropa mo dyan, ng mga riders, karamihan ng ibang mga riders natin, may mga matitino, may mga kamote. So ngayon, lumalaki ngayon ang issue rito. Ngayon, ako, sinasabi ng mga tao, ano masasabi mo rito, Boss Ben? Ako, ang simpleng masasabi ko dito, ang pagbabasihan dyan ay yung batas. Okay? Respeto lang dito konti doon sa mga nagpapatupad ng batas. Ano ba ang tama rito? Sino ba ang tama? Sino ang tama kung sino yung sumusunod sa batas? Alam niyo kasi, ang ina ng lahat ng mga batas ay saligang batas. At sa saligang batas, andyan ho nabubuo yung sinasabing paggawa ng batas sa legislatura, na ang legislatura gagawa sila ng sinasabing Republic Act. Matibay na batas ho yan. Sunod yung sinasabi natin, Presidential Decree, na matagal na ho yan, mga batas hanggang kasalukuyan. Executive Order, Administrative Order, City Ordinance. At mga batas na gawa ng lokal na pamahalaan. Lahat yan sa ilalim ng saligang batas, yung mga ina ng batas, doon sa mga anak na batas. Ngayon, di ko alam na bakit hinihikayat ako ng mga milyones na mga sumusunod sa amin, pati sa mga Tulfo Brothers na magsalita. Ako ho rito, kung tatignan, tama ho si Nebrija. At hindi ko naman sinasabing mali si Busita. Pero kung titingnan mo, kung tama si Nebrija rito, anong ginagawa ni Busita para mangialam doon sa trabaho ng mga law enforcers na parang sasabihin natin, totoo may mga abusado, siraulo, bastos, kotongero ng mga enforcer. Pero dito, naging issue kasi, yung nakachinelas lang, kaya kayo mga riders susunod. Kung ano man ang sinabi ng batas, kung ang batas man niya gawa ho yan sa LTO, National Administrative Order, or yan ho, sa mga ganyan, AO, Administrative Order, EO, iba yan, well, respetuhin ho natin, pwede sila magbigay ng ticket. Ngayon, dyan ho, pwede maging basihan para kung talagang dasampa sa korte. Huwag natin i-interpreta ang batas. Colonel Busita, nakikinig ka ba? Hindi kita pinangangaralan, kaya lang para sa akin, baka kasi, alam ko naman, pinangangalagaan mo mga followers mo at mga followers mo naman, importante, awatin mo, huwag magwala. Kaya kami, bakit ako nagsasalita? Hinihikayat ako ng mga followers. Anong say mo? Nagsalita na ako ngayon. Naging malinaw ba? Dahil kung hindi ako magsasalita rito, parang bulag ako. Ang mahalaga rito, mutual respect and mutual admiration, pareho kayo galing sa law enforcement. At hindi dapat kayo magkaiba. Are you listening, Colonel Busita? Ganon din ikaw, Bong Nebrija. At the end of the day, alam niyo dahil naging taong gobyerno kayo. Ngayon, si Nebrija, taong gobyerno, ikaw naman, Busita, retirado ka na. Kaya sa iyo, gumagawa ka ng mga grupo dyan, siguraduhin mo na yung mga pag ikay lulusob, pupunta roon, pag hinuli, siguro, ay turuan mo na lang, wag doon kasi ang lagay, parang above the law ka. The law applies to all or none at all. It may not be clear
Hindi man klaro yan, pero ang LTO nagsabi, meron talagang dyan pagdating sa mga tsinelas na yan. Para siguro, ako, sinasabi ko lang, lahat ng batihan, siguraduhin natin, pag-iinterpreta natin ng batas ay tama. Kasi yung mga tagapagsunod natin, kung minsan, makarinig ng isang bagay, akala mo, alam na, no, ito, kahit na kulang pa. O, ngayon, mutual respect and admiration, importante riyan. Para nang sa ganon, hindi kayo nagkakagulo. Kasi kung ganyan, mag-aaway-away yung mga tao rito. O, ako naman, taga-tabla lang ako, magsasabi ng katotohanan. Ala akong pakialam kung sino magagalit sa inyo. Halimbawa, ako kasi nasubukan ko na